PhilRise Hour. Mula po sa unang bahagi ng ating palatuntunan hanggang mamayang 1:00 ng hapon. Kapiling po natin sa PhilRise si Ate Julia Trillion, ang ating Supervising Science Research Specialist para sa Crop Protection Division. At ang kanya pong tatalakayin ang sakit ng palay sa tag-ulan. Kailangan daw po nating paghandaan kung ano po ang mga tanong tungkol dyan at pagpapaliwanag ay sasagutin po tayo ni Ate Juliet. Pero babatiin muna natin. Ate Juliet, magandang tanghali po. Magandang tanghali po. Malinaw po? Yes, super linaw. Yeah. You're coming 5 by 5. Para ka lang heri ka sa tabi ko, ating. Ay, okay po. Magandang tanghali po sa lahat. Mas lalo po sa ating mga farmer, yung pong ating mga agriculturist ng ating LGU. At saka din po yung ating mga private institution, like po yung mga seed grower na tumutulong sa ating mga farmer. And sa lahat na po ng mga institusyon na tumutulong po sa ating magsasaka para maging maayos po ang kanilang pag-ani ng palay. Ayan. Uy, ating Juliet, teka muna, matanong ko lang ha. Parang kabisado ko na. Parang kilala na kita. O sige, sagutin mo yung itatanong ko. Ilang beses na tayong nagkaniig dito sa Himpapawid? Sana tama. Kung 3 beses po ba? Actually, hindi ko talaga alam. Pero ang alam ko madalas. Opo, mga 3 times na po. Ayun. Ako, salamat naman, kaya lang, sa tagal ng pagitan, hindi ko na matandaan kung ikaw ba isang Novo Ecija, tama ba? Opo. Ako po ay ipinanganak sa San Jose City. At lumaki sa Quezon, Nueva Ecija. Ngayon po may asawa ay nasa Santo Domingo na ako. Naglakbay pala sa mga bayang sakop ng Nueva Ecija. But how long you been there sa sa PhilRise, ating Juliet? Ngayon pong 2024 ay 34 years na po ako sa PhilRise at sa gobyerno. Talaga, nakakatuwa. Huwag ka namang mahiya. Ilang taong ka na nga sa gobyerno? Opo, 34 years po sa gobyerno. Yung ilang taong papala ka ako, how younger are you now? 60 years old na po ako ngayon, senior citizen. Talaga ba? Akala ki 48 ka lang eh. 60 na pala. Tapos 34, nako, talaga ang ganda ng offer ng GSIS na makakanamo, ateng, ha? Yun po yung magiging biyaya ng pagtatrabaho sa gobyerno. Kaya nga, happy ka naman dyan, mukha naman, ha? Sa pagsasalita mo lang, mukhang masaya ka dyan sa PhilRise. Opo, kasi po kung hindi po ako masaya ay siguro hindi ako aabot ng ganito katagal sa PhilRise. Uy, tama yun, kasi you are working at PhilRise in 34 years ba? Pure PhilRise ba yun, ating? Opo. Diretsong PhilRise po yun. Kaya nga, nakakatuwa naman, Sige, hindi ko na itatanong kung gaano mo minamahal si Director John De Leon, kasi lahat ng direktor pinagdaanan mo na eh. Opo, lahat po sila ay napagdaanan ko. Ang tinatanong ko kanina, kung kumain ka na ba ng tanghalian? Ay, opo. Nag-early lunch po ako. Sige. Tinang ko lang, kung ang isang katulad ni Ateng Julia Trillion ay ano ang inulam sa tanghaling ito? Ano po? Dinakdakan at saka pakbet. Uy, ako nalang pakbet, yun ay dinakdakan. Tinatawanan ka ng partner ko dining Edna Pabros. Bakit wala ka bang maintenance at kumakain ka ng dinakdakan? Ano po kasi, ang parents ko po kasi ay naging masasakitin sila. Kaya nung lumaki po kaming, ang daming bawal. Ngayon ko po na nakita yung benefit na ang daming bawal ang matamis, bawal ang mataba, bawal ang ganyan. Kaya lahat ng bawal ginawa mo, kinain mo. Kaya ngayon ko po inaani yung hindi ko pagkain naman kung ano-ano nung mga nakakaraang panahon. Kaya wala po akong maintenance. Okay po lahat ang aking Kaya naman kasi pala. ang nanay po namin ay dami pong bawal na kainin. Kasi sila po ay high blood, madiabetes. Ipinangangalandakan mo ba sa akin ngayon na wala kang maintenance?
Opo, wala po. Ano po, meron pala. Yung pong uric acid kasi, uric acid lang yun. Pag yun lang. Pero hindi naman po siya maintenance. Akala ni Ate Juliet, purely pill rice ang pag-uusapan namin. May mga side questions tayo. Okay. Sige po. Sa mga nakikinig sa atin, magtabi po kayo ng ballpen, lapis, tsaka po papel, napakahalaga ng mga pag-uusapan natin at ituturo sa atin ni Ate Juliet. But before that, sabi po dito, hindi lang malakas na buhos ng ulan ang nakapagpapabaha sa palayan. Ang kalaban daw po ng ating mga kapalay ngayong tag-ulan ay nariyan din ang mga sakit o diseases na naninira ng tanim. Naku, totoo yan. Tama ang narinig po ninyo, nagkakasakit din ang palay. Kabilang po sa inilabas na advisory ng Bureau of Plant Industry Crop Pest Management Division, kaugnay ng mga inaasahang banta ng palay ngayong third quarter ng taon, ang bacterial leaf blight o BLB, bacterial leaf blight, na isa sa mga tipikal na sakit na makikita sa palay kung maulan. Bukod sa BLB o bacterial leaf blight, madalas din ang pagkakaroon ng sakit na sheet blight o rice blast na dapat paghandaan. Medyo foreign words po ang mga ginamit dito. Kaya lang ipapaliwanag namang mabuti yan ni Ate Juliet, Nakakakitaan niyo po ba ng sakit sa ang palay ninyo? Nakikitaan niyo ba ng sakit? Meron, sabi dito, meron man o wala, mainam na alam natin kung paano ito mapamahalaan, Kaya naman bibigyan po tayo ng tips na makatutulong sa atin na maiwasan ang mga sakit. Sasamahan po tayo ng ating Julia Trillion na isang crop protection expert mula po sa PhilRice. Kaya maganda po ang ating talakayan. Makinig po kayo at matututo tayo talaga rito, mga kapalay. Ready na ba kayo? Nakaready na po ang inyong mga ballpen, lapis at papel para sa ating lektura. Unang tanong, Ate Juliet, ano ba ang mga sakit na tinatawag nating bacterial leaf blight, sheet blight, at rice blast? Kung maaari ating isa-isahin nga nating ipaliwanag ito, ikaw ang aming mentor dito. Sige nga, makikinig kami sa iyo. Go ahead. Okay po. Unahin po natin yung bacterial leaf blight. Okay. Ito po ay sakit na galing po sa bakterya na ang pangalan po niya ay Xanthomonas oryzae pathobiorrhizae. Pangalan lang po yun. Pinahirap lalo ni Ate Yun lang po yung kanyang pangalan. Sige. Na nakikita natin sa flowering hanggang maturity stage ng palay. Kung halimbawa po ay meron pong sakit yung palay natin sa umaga. Pag nakita po natin yung dahon at may hamog, yung pong mga hamog na yun, di po ba bilog-bilog yung hamog na yun sa palay, makikita natin na kulay cream siya o kaya parang malabo yung, di po ba yung tubig naman ay transparent, pero yun ay magiging malabo yung patak ng hamog. Yun po ay isa sa mga makikita natin na pwede na ito ay bacterial leaf blight. At kung malala naman po talaga siya, pwedeng ito ay maging dahilan kung bakit magiging bababa ang ani po natin. Tapos, yun naman pong sheet blight, ito naman po ay amag. Para po bang yung mga tinatay natin na parang kumisan bulak-bulak na nasa ibabaw, yun, mga kalahi po yun, amag. O kaya fungus na Rhizoctonia solanae, yan ang kulang po naman ay pangalan niya. Kapag dinapuan po na matinding sakit na sheet blight ang ating palaya at ating palay, ay ito po ay madaling dumapa. O kaya sabi nila parang nag-lodging na. Kumbaga hindi talaga dapat na makita ng mga farmer yan sa kanilang palayan dahil pag nakita yan, Ate Juliet, ibig sabihin may problema yung palay, Opo. Pwede naman, maganda naman po kung halimbawa konti lang siya, nasa baba lang siya. Pero kung mahina po talaga yung palay, pwedeng manggagaling doon sa lip sheet o sa babang puno, pwedeng hanggang taas. Kapag nangyari na po yun, nagkaroon na yung infection hanggang taas, ayun na po, parang siyempre, ala na yung nutrients, magiging dry na, magiging weak na yung halaman, babagsak na po siya. Tapos kung
kapag nga po ito ay talagang grabe, kapag po sa nag-heading na siya o nagkaroon ng buhay, tapos hanggang magiging yung paglalaman ng ating palay, di syempre pag dumapa po yun, hindi na po maganda yung quality ng kanyang grain. Maiiwasan ba ng mga magsasaka ang pagkakaroon ng BLB at saka ng sheet blight, Ate Juliet? Opo. Paano iiwasan yan? Opo. Ano din po, alibawa po ay pwede ko pong isunod muna yung rice blast. Pare-pareho yan, pati yung rice blast. Okay. Opo. Yung pong rice blast ay sanhi naman po ng amag o kaya pyricularia o rice ang tawag na ito po yung kadalasan ay umaatake sa ating palay na sa mga upland o kaya sa mga rain-fed o kaya po yung kahit po irrigated lowland pero halimbawa nakalimutan naman na pong puntahan ng farmer yung kanyang bukid kasi po ay natuyuan na siya. At kung very susceptible po yung ating palay, ay lahat po ng growth stage nitong ating mga palay na ito ay kakaroon po siya ng sakit. So itong tatlong ito, BLB, sheet blight, rice blast, ay dapat hindi makaatake sa mga palay natin. So ngayon, ang kasunod dito bakit may mataas ba na posibilidad na magkaroon ng mga sakit na ito, ang palay? Ngayon ngayong medyo maulan ang panahon, ating? Opo. Bago po naman po magkaroon ng sakit ang palay, kahit na tag-ulan, ay tag-araw at tag-ulan, ay meron po tayong tinitingnan. Halimbawa, yung pong sakit ng palay ay nandun sa ating bukid. Kumbaga ay yung pong mga palay o kaya damo o kaya meron po siyang mga parte ng organismo na nandun sa ating palayan. Tapos yung pong variety ng palay natin ay madaling kapitan ng sakit o mahina ang resistensya niya. At ngayon po, masalo po ngayon tag-ulan na very favorable po ito sa pagkalat ng sakit. Ay halimbawa po sa bacterial leaf blight, kung maulan po kasi, ay madaling kumalat yung bakterya. Halimbawa kasi umuulan, humahangin. Kung yung isang dahon na ulanan, na hanginan, didikit to sa kabilang dahon na walang sakit, maahawa po ito. Tapos siyempre pag umuulan, humahangin, yung pong mga hamog na merong mikrobyo ay mahuhulog din sa tubig. Tapos siyempre, gagalaw yung tubig, madidikit din po doon sa ibang palay. Tapos kasi po, ngayon tag-ulan, kaya talagang very visible po yung BLB ay hindi po masyadong mainit, hindi po tuloy-tuloy yung pag-araw. Na ito naman po yung BLB na to, kaya hindi po natin nakikita sa tag-araw, ay madali naman pong mamatay kung maarawan at matuyo. Tapos yung sa sheet blight naman po ay kumbaga, ang pinaka dapat nating isipin para hindi tayo magka-sheet blight ay yung sobrang dikit-dikit na palay na para pag pumasok ka doon sa palayan, halos hindi ka na makapasok. Kasi yung pong talagang mataas yung humidity doon sa pinakababa. At yung pong blast naman, ito po yung talagang medyo matapang na sakit ng palay ay ang gusto po niya ay yung parang maalinsangan, tapos yung ganito po, makulimlim, tapos may hamog sa maga, tapos meron pong rain shower sa hapon, ay lahat po ito ay talagang gustong-gusto po ng blast na organism at para po sila ay dumani. So, paano nga sila susugpuin, ate? Paano sila, kung nandun na sa palay, paano sila, kumbaga, ay, anong paraan ang gagawin ng magsasaka para ito ay mawala? Okay po. Yung pong meron po sa tatlong sakit po nito, saka sa ibang sakit pa rin ng palay, meron po tayo mga parang dapat gawin. Tulad na? Ang una po ay, siyempre, ang isa po ay kapag katapos, diba po ng dry season, dapat po, pagkaya rin ng anihan, aaruhin po natin itong palay natin para po, kumbaga, maibaon yung ibang mga palay na may sakit, saka maalis yung ibang damo. Kasi po, pag ito ay naibaon, ay kumbaga mababawasan yung source ng ating mga sakit. Tapos mas maganda po kung magkaroon tayo ng sinasabi nating follow period na 1 buwan para talaga mabawasan yung source ng ating mga sakit. Tapos magtanim po tayo ng variety ng palay na hindi nagkasakit ng BLB, sheet blight at blast sa inyong lugar. Tapos yung pang sinasabi natin ng synchronous planting, sabayang pagtatanim po ng within a month. Tapos
sundin po natin yung dami ng punla o kaya distansya ng bawat tanim. Tapos, sundin po din natin yung recommended fertilizer na rate ng fertilizer na kailangan natin. Pwede po tayo magtanong sa ating MAU kung saan po pwedeng ipa-analyze yung ating lupa meron po per province. Alam po namin merong soil analysis per province. Alam po, libre po ito. Tapos, tanggalin po natin yung ating mga damo sa mga palayan o sa mga paligid nito na pwedeng andoon pa rin po yung sakit ng palay. Tapos, halimbawa, nagawa na po natin ito lahat. At kailangan na po nating gumamit ng mga pestisidyo o pesticides. Ang una po nating tingnan ay dapat po itong pesticides na to ay registered po sa FDA, Fertilizer and Pesticides Authority. Tapos, nakalagay po doon sa container nito na ito ay para sa rice. Tapos, nakalagay din po doon na para ito sa rice at kung sa anong sakit ito dapat gamitin at saka kung ano po yung recommended rate po para sa paggamit po ng pesticide. Ang isa sa natatandaan, binanggit mo ngayon lang, Ate Juliet, na mukhang talagang dapat tandaan ng mga magsasaka natin Kapag ka ang palay natin ay nagkaroon ng sakit na BLB, Shet Blight at saka Rice Blast, dapat hindi na doon kukuha ng panibagong binhi na gagamitin sa susunod na pagtatanim. Tama ba na kapag doon kumuha, posible na nandun pa rin itong mga sakit na ito sa binhi na kanilang gagamitin? Opo. Kung halimbawa nagkasakit po halimbawa yung isang variety na ginamit ni farmer ngayon, nagkasakit ng mga sakit na ito, ay iwasan na po natin siya pa rin yung gamitin natin sa susunod na wet season. Kasi hindi naman po talaga na parang galing siya sa seeds, konti lang po yung porsyento nun. More on, andun lang po siya sa mga damo, sa mga palipaligid, kasi yung mga damo po ay alternate host na pwedeng doon pa rin mag-stay yung mga sakit na to. Kaya kumbaga doon sa lugar na yon ay maraming blast, BLB, and sheet blight. Tumingin po sila doon sa halimbawa yung sa isang town o isang barangay, ano ba ang hindi nagkasakit na variety doon? Siguro po meron po tayong mga seed grower na malapit. Ayun, tanaw-tanawin po natin yung area na seed grower na kasabayan natin, yung palang plat na yun, gusto ko yung binhi na yun kasi hindi siya nagkasakit ngayon. Kaya sa susunod na malamang na hindi po yun magkasakit. Minsan kasi hindi maiwasan ng ibang mga magsasaka, no? Na sa pagtitipid baga. Sa pagtitipid. Parang ayaw bumili ng bagong binhi, ayaw magkagasta. Kaya pinipilit na yung kanilang inani kahit na minsan may karamdaman parang in passing lang, nagtetengang libya, na ginagamit. Tandaan po natin, pagka ganyan at yan din ang itinanim nyo, itinanim na rin yung sakit, Ating Juliet? Opo, magkakasakit lang po yun kasi yung mga, hindi naman po natin totally maaalis yung mga sakit na yan kasi pag nag-araro, andyan lang po sila, didikit po sila sa lupa, didikit po sila sa, pupunta po sila sa damo. Kahit po yung damo na yun, hindi nila kasing gusto sa palay, pero mabubuhay pa rin sila doon. At pag nakita na nila yung palay, di magpipiesta na sila kasi yun na ang gustong-gusto nilang pagkain. Napakasarap ng ating lektura na ito, sa ating mga magsasaka, pakinggan niyo po si Ate Juliet, yung kanyang sinasabi, siyang katotohanan sa gitna ng kabukiran. Pwede ba ating na bigyan natin ng tips ang ating mga tagapakinig kung ano ang palatandaang dapat nilang tingnan para ma-identify ang sakit at ano ang mga sintomas nito? Okay po. Yung pong sa bacterial leaf blight, ngayon po, sigurado makakakita kayo nito. Meron po, sa dahon po, sa pinakadulo ng dahon, meron po tayo makikitang guhit. Na ito po ay guhit na parang basa siya. Pwede pong from dulo, bababa siya sa dalawang gilid noong dahon, o kaya pwede rin pang sa dulo, bababa sa gitna, o kaya sa isang gilid lang. Yung po parang basa na yon ay yun na po yung ando na po yung organism na sinasabi ko kanina na may mga patak-patak na hamog sa maga na makikita sa hamog sa maga. Tapos siyempre masisira na po yun kasi kakainin na po ng organism yung parte ng halaman na yun.
maninilaw na po yon, matutuyo na po yung dahon na yon. Kaya kung grabe po talaga ang infection ng BLB na yon, halimbawa po, doon pag nagkaroon na ng flag leaf, yung pong kasama po ng panicle, at nagkaroon na po ng infection yon, malaki po ang epekto nito sa grains po, doon po. Tapos, kung sa sheet blight naman po, ito po yung, ang mag-uumpisa po talaga ito sa lip sheet, sa baba, sa pinakapuno, yung pong puno na yung kumakapit po sa puno, yung kasama ng dahon na kumakapit sa puno. Na makikita po, doon po talaga nag-uumpisa ito na makakakita rin po tayo na parang mapa-mapa na basa. Ganun lang po yan, mag-uumpisa lang sa parang yung organism ay parang basa lang muna, mapa-mapa siya. Tapos, magiging kulay green. Tapos, yung green na yun, magiging grayish na. Hanggang sa magiging brown and then mamumuti na. Tapos, kung meron naman pong resistensya ng konti yung palay, hanggang dun lang siya sa baba. Pero kung talagang masasakitin yung palay, ay gagapang na po yun hanggang taas. Kaya kung hanggang sa mga lahat na po ng dahon sa taas, ay maaapektuhan po niya. Tapos, yung pong blast naman, ito naman po yung lahat po talaga ng growth stage ng palay ay andyan siya. Sa leaf blast, ayun, makikita po natin yung ganun din po, parang tuldok na basa lang po, magiging brown, tapos kung mahina yung halaman, magiging spindle shape, tapos may gray sa loob. Tapos pag nagtabi-tabi sila, matutuyo na po yung palay, tapos sa node, yung pong sa buko ng ating mga tiller. Kung ito po, kung lahat po ng stage ng palay ay magkakaroon, very susceptible po ito. Sa node naman po ay magkaka-brown, tapos mangingitim, tapos may gray sa pinakabuko. Yun na po yung organism, di syempre kakainin na pa niya yung halaman, yung nutrients. Mababali na po yung ating tiller. Tapos yung polar blast, yung sa may flag leaf sa puno niya, ganon din po, magiging brown, may gray sa gitna, mangingitim, mababali po yung flag leaf. The same din po sa neck blast at panicle blast. Matutukol na din po yung pinakapuno ng panicle at saka po yung mga grains ay mga empty na po kasi kulang na po talaga yung mga nutrients nila. Sabi dito, hindi po ba nagsisimula ng kaunti lamang apektado ng sakit sa palay? Ano kaya ang mga salik na nakapagpapabilis sa pagdami nito o pagkalat nito? At ang karugtong ng tanong ko dito, once ba na yan ay kumapit sa isang palay, ang mga sakit na yan, Ate Juliet, ibig sabihin throughout the life of rice, ibig sabihin yung sa buong cropping season na yun, nandun sila, hindi na sila maaalis. Makakaapekto na sila sa ani nung palay at sa pamumunga ng palay, Ate Juliet. Okay po. Umpisahan po natin sa BLB o bacterial leaf blight. Siyempre, kapag po ang naitanim natin ay susceptible o yung mahinang resistensya po nila, ay talagang magkakasakit po siya ngayon. Pero, ang gustong-gusto nga po yun ay kung ano po yung mga parang factor na lalala po yung sakit ay yung maulan, yung makulimlim, tapos mahangin, tapos yung humid, tapos yun po favorable po yan sa mga sakit. Tapos, yung mga meron pong mga bakterya pa o kaya may mga sakit pa ng palay na nandoon sa damo sa palayan natin. Halimbawa, hindi natin natanggal yung mga damo. Pwedeng mas marami ang panggalingan po ng ating mga sakit. Tapos, halimbawa dapat malinis ang palayan natin talaga, Opo, halimbawa po, yung kapitbahay natin, yung kalapit na ating palayan ay mas susceptible o mas mahina po yung palay niya. Tapos, ayun po, tapos apaw-apaw ang tubig. Ayan, napunta na sa atin. Mas lalalap, mas marami pong source, mas pupuntahan po yung ating palay. Tapos, yun nga po, na tapos sa sheet blight lang po, yung sobrang talagang, sobra pong pagdikit-dikit yung ating palay. Tapos, pag tayo naman po ay sobra-sobra din po yung mga fertilizer na hindi naman na po kailangan ng ating nailagay pa po natin. Tapos, ito po ay, kumbaga ay, kapag susceptible o mahinang klase po yung palay, halimbawa po sa blast, ay talagang from seedling hanggang maturity, maapektuhan po siya. Pero kung talagang yung po mga variety naman po natin ngayon ay
matibay, kahit pa paano ay matibay naman po sa blast. Halimbawa, kung di naman po siya matuyuan o kaya may bigay naman po yung tamang mga fertilizer, ay okay naman po siya. Magkakaroon lang po siguro ng konti sa lip blast. Tapos, wala naman na po sa mga susunod. Basta, ano lang po, halimbawa kasi yung mga organism po, andyan lang naman po sa palayan. Tapos tapos favorable condition, tapos hindi naman po masyadong masasakit. Magsusurvive naman po. Sa sheet blight po, kung halimbawa, ang sheet blight po kasi sa flowering Hanggang bata, wala naman siya sa flowering hanggang head, hanggang maturity lang siya makikita. At saka, yung po mga variety naman natin ngayon, wala pa naman po ako makikita na para bang umatake siya hanggang tataas-taasan. Kumbaga, kahit papano, kung hindi naman talaga siya dikit-dikit, na parang mahahanginan pa siya para hindi maging favorable po yung pagdami ng organism, okay naman po yung ating mga palay basta pag andyan pa yung organism, tapos kung halimbawa medyo matibay yung ating halaman at nagawan din natin paraan para hindi sila masyadong mabigyan ng favorable condition para sila lumala, okay naman po. Oo. Ibig sabihin, Ate Juliet, mas hindi marahil siguro aapektuhan nito sa mga binabanggit mo na yung kung madamo, doon nang gagaling, yun yung mas marami ang napoproduce na mga katulad ng BLB, sheet blight at rice blast. Kaya mukhang sa aking pandinig ngayon, talagang kailangan bago magtanim ng palay, malinis yung ating kabukiran. Opo. Saka hindi lang din. Correct. Kasi may nakikita ko ng mga magsasaka na nagtatanim ng palay sa mga dinadaanan ko dyan sa may gawin ng natibidad Nagpapatanim ang dami-daming damo nung pilapil. Natatandaan ko yung aking inang, pagka yung aking amay nagpatanim at marumi ang bukid, inaaway niya talaga yung aking ama. Opo. Kasi po halimbawa, yung pong damo na yun, andun po sila. May pagmumulan po talaga ng sakit. Iba talaga yung yung magsasaka na masipag. Anyway, ngayong alam na natin kung paano matukoy ang mga sakit ng palay, ano-ano naman kaya, Ate Juliet, ang mga pamamaraan upang maiwasan niya ang matinding epekto nito sa palayan. Isa yung maisasuggest ko dito. Maging preparado talaga ang linang, ang mga pilapil, at ang maging malinis ang mga bukirin. Ano pa yung hindi ko nasabi, Ateng, Juliet? Opo, nasabi ko na din po kayong araruhin, magtanim ng matibay na varieties, synchronous planting, tapos yung tanggalin yung mga damo, tapos gamit ng pesticides kung kailangan, pero sundin lahat yung mga guidelines. Pumili ng mga magagandang binhi, Opo. Para po sa bacterial leaf blight, meron po ako idadagdag. Iwasan po natin na, halimbawa, yung mga nagbubunot, make sure po na may tubig para at least kapag binunot naman po nila yung punla, hindi po halos na naalis na ang ugat. Kasi po yung pagkasira po ng ugat o kaya ng dahon ng punla, pwede po itong pag-umpisahan ng sakit na bacterial leaf blight. Tapos, iwasan din po natin yung malubog po yung ating mga punlaan. Kasi halimbawa, meron pong maraming hindi pa nga po nag-ayos yung ating kapit na sakahan na andun pa yung mga nakaraang tanim na andun pa yung BLB. Kapag umapaw-apaw ang tubig, pwedeng doon din po sila pag-umpisahan. Tapos, ayun naman po, yung pong sa rice blast, ang pinaka-critical din po kapag halimbawa dito sa area natin, yung magkaroon ng matuyuan pero hindi na po mawawater stress sana ngayon. Kasi medyo maganda naman po ang ulan. Yun. At ang isa pa, kapag ka talaga nagkaroon ng sakit na bacterial leaf blight, sheet blight, and rice blast ang ating palayan, sinisiguro mo ba, Ate Juliet, na ang ani ng ating magsasaka ay bababa? Up to what % ang pagbaba ng ani kapag umatake ang mga sakit na ito sa ating palayan? Kasi po meron kaming nakikita, pero mga rain-fed naman ito. Kuminsan 50%, 70%, kuminsan 30%. Depende po kung gaano po kagrabe. Pero, yun naman po yung talagang hindi inalagaan. Kumbaga ay nung nagtanim, ay iniwan na ni farmer. Tapos nung nagkasakit lang, siyempre nag-report na yung mga kapitbahay na farmer kasi bakit ganun ang meron ng panggagalingan ng sakit. Yun lang po yun. Pero, tapos mga upland area, ganun. Pero sa atin po dito sa mga irrigated lowland,
wala naman po ako nakita pa na talagang parang dahil do sa mga sakit na to ay wala silang inani. Ito po mga sakit na ito, Ate Juliet, kapag umaatake sa mga palayan natin ay may mga farmer ba na ang ginagawang paraan ay binobomba ng lason, nag-spray sila ng lason dito, yung parang insecticide, pesticide, gano'n, ang ginagamit? Opo, yung pong sa blast at saka sheet blight ay fungicide po ang ginagamit. Opo, marami naman na po tayong mga training, hindi lang naman po kami, kahit na po doon sa ibang institution ay nagtitrain, kung paano po talaga ang pinakamagandang gagawin para sa pag-spray. Yun nga po yung, maganda po yung talagang kapag halimbawa, nagawa na nilang lahat ng cultural, biological, tapos sa management ng ating kanilang palay, at kailangan na pong gumamit ng pesticides ay ang kailangan lang po talaga ay mas sigurado po na marami naman po tayong mga anak o apo ng ating mga farmer na magagaling naman yan sa internet, na pwedeng tingnan nila sa FPA, Fertilizer and Pesticides Authority, na nandun yung nakalista doon, registered siya para sigurado po tayo. Tapos, na yun po ay para sa rice, tapos para po yun sa sakit na kailangan nila. And sundin lang po yung recommendation doon sa container po ng ating mga pesticides. And one more thing, Ate Juliet, yung sinasabi mo kanina na pagka mahalamigmig ang panahon, medyo makulimlim. Yan pala yung mga favorable weather dito sa mga uri ng sakit na ito. So ibig pala sabihin, talagang ang sikat ng araw ang kakampi ng ating mga palay, ha, Ate Juliet? Opo. Kaya nakikita po natin sa pag-araw ay talagang halos wala naman pong sakit ang palay pag tag-araw. Ang ganda-ganda po nila. Kasi kung palagi pong na-expose yung mga sakit ng palay, mag-uumpisa pa lang siya na dumapo doon sa halaman, ay talagang todo init na yan. Kanyang natatamo, ay mamamatay din po sila. Papares po yung blast, kapag yung pong organism na yun ay hindi nabasa, hindi po siya dadami. Hanggang matuyo lang po siya, hindi po siya dadami. Pag nabasa po siya, saka lang siya dadami. Ibig sabihin, Ate Juliet, ang comparison ng tag-ulan at tag-araw sa katayuan at buhay ng mga palay, mas marami palang lumilitaw na sakit kapag panahon ng tag-ulan na umaatake sa palay rather than dry season. Ano? Opo, kasi favorable po sa pagdami ng mga microorganism na sakit ng palay. Sa inyong pag-aaral, talaga ba na mas maraming inaani kapag panahon ng tag-araw kaysa sa tag-ulan? Opo, sa mga nakikita po namin, kasi halos nga lahat po ng farmer ay maganda po ang ani nila. Hindi lang po yung sa talagang walang sakit, yun lang din pong hindi dumapa yung palay kasi hindi na, yung bang nahangin, umulan, dumapa, ay mas maganda po talaga ang ani nila ng tag-araw. Tag-araw. Mga kaibigan, dyan po nagwawakas ang ating pakikipag-ugnay kay Professor Julia Trillion na siya nating guro ngayon. Ateng, napakaganda at napakalinaw ng iyong lektura, pero baka meron akong nalimutang itanong, nasa iyo pa rin ang pagkakataon para sa ilang sandali pa natin. Go ahead, Ate Julia Trillion. Ay, opo. Kung halimbawa po ay meron pa pong tanong ang ating mga farmers sa pagpapalay, pwede po kayong mag-text o tumawag sa PhilRice Text Center bilang 0917 111 7423 at maaari ring i-like at i-follow ang Rice That Matters sa Facebook page ng PhilRice po. Ayun. So yan po yung mga pwede pa ninyong sundan na mode of communications just in case hindi kayo nakontento sa aming kwentuhan at lektura na ibinigay sa atin ni Ate Julia Trillion, ang Supervising Science Research Specialist sa Crop Protection Division ng PhilRice. Ateng, maraming salamat and kindly regards to Executive Director John De Leon, to all Deputy Executive Directors. Tama ba? Pagka ba Deputy, ginagamit din yung Executive? Deputy Director po. Executive Director po, tapos Deputy Director po. Ayun, wala nang Executive, kundi Deputy Director. O sa kanilang lahat ha, pakihalik at pakiyakap kami dito mula sa DWNE
Teleradyo, and especially to you and to Miss Christine Nicolas, yung ating pinaka-coordinator na nagbibigay sa amin ng schedule kung sino ang aming makakatalakayan. Sa iyong mga naging lektura, maraming salamat. Palagi ko, marami ang mga nagtala ng iyong lecture for today. So thank you very much. Mabuhay ka, ating, at mabuhay ang PhilRise. Bye-bye. Thank you and God bless. Maraming salamat din po sa pakikinig.